No? Sasabihin niya, ay mayroon po akong may trip po ako papunta doon sa Singapore. Kagaya nung hinamon niya si General Torre. Bubugbugin niya daw kapag ka bubugbugin daw ho, mga kababayan, kapag ka nagkasuntukan sila. Binigyan ng lona, binigyan ng pagkakataon para mangyari yung sinasabing suntukan. Ano ginawa? Lumipad ang Barbie ng Davao, naging Darna. Sabi ni Merly Belen, manghuhula ba tayo? At ayaw ni Sarah sumagot? Totoo! Tapos ang sasabihin, hindi sila binibigyan ng due process. At ito muling nagbabalik po si General Torre, mga kababayan. At tinawag si Baste Duterte ng gago. Pakinggan nyo, mga bossing. Bago ko i-play ito, kung gusto nyo pong mapanood ng buo, mga kababayan, yung video, puntahan nyo lang po yung channel ng kaibigan natin na maganda. Ang ganda ho niyan. Ngayon, mga bossing, si Mima Alicia, puntahan nyo po yung channel. Kausap niya mismo si General Torre at dito ko narinig, tinawag ni General Torre na gago si Baste. Pakinggan nyo. Sir, na sira. Oy, Mima! Pahiram ng video mo, ha? O yan. Puntahan nyo lang po yung Alicia comments, mga bossing, sa YouTube. General Torre, sir, mayroon akong gustong tanongin sa inyo. Ano tanong mo? Narinig niyo po ba yung balita, sir, na si Ramil Madriaga hinahamon ni Baste Duterte ng suntukan? Yan, narinig din ho natin, mga kababayan. Di ba? Narinig ho natin yun. Pang-ilang paghahamon na ni Baste ito? Pangatlo na. Una, sampal kay General Torre. Pag pangarap ko na makasampal ng isang general, hindi ginawa. Nagkatapat sila doon sa lugar ni Kibuloy, parang may stiff neck si Duterte, si Baste, hindi makalingon kay General Torre. Nakalimutan na ho yata yung banta niya na pagka nakita ko si General Torre, sasampalin ko ito. Gago Puro hamon. Pangalawang paghahamon, bubugbugin ko si General Torre kapag ka nagkasuntuan kami niyan. Wala na naman. Hindi na naman. O eto. Si si Madriaga na 58 anyos. Ang hinamon, mga kababayan. Ang problema ni Baste, sumagot. Nag-yes. Papalag. Kaya lang, medyo hindi malinaw yung pagkakasabi niya kasi ang ginamit niyang term doon sa suntukan, palitan kami ng suntok, ang ginamit niyang term blow. No po? Siguro hango na din po doon sa blow by blow, yung mga dating pa-boxing ho sa bayan natin, no? Tapos biglang sisingitan ka nung commercial. No, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Giving cost, alcohol, di ba? Yung gano'n, blow by blow. Kaso ho, baka hindi naintindihan ni Baste Duterte kasi English. Akala ni Baste, ayoko na sabihin. No? Baka akala ni Baste, yung blow, hihipan ho, mga kababayan. Baka sige, tara, let's go. Palitan tayo ng blow. Baka paliwanag niya na lang kay Baste kung sakaling hindi niya ito napapanood, na yung blow na sinasabi, suntukan yun ni Ramil Madriaga. Tinatanggap yung hamon ni Baste Duterte na suntukan. Hindi po yun palitan ng supsop o palitan ng pag-ihip ho. Okay, tuloy. Si General Torre, ano kaya ang sagot? Tinanggap ni Ramil. Oo, tinanggap. Ikaw, sir, General Torre, Updated pala si General Torre, kung sakasakali na hamunin ka ni Baste round 2, papayag ka po ba? Nako! Hindi, sinama na nga ako hindi namin na ako ni Gago Di ba? Hindi, kasama naman talaga siya. Di ba? Magsama pa kayo ni Torre at ni Presidente Marcos tsaka si Madriaga. Ano sabi ni General Torre? Idinamay na nga ako ni Gago Yan na naman.
Hindi ko alam kung si Baste may ano din, may tama din sa ulo. No? 2 beses na siyang sumablay sa paghahamon niya nang hindi siya sumisipot. Tapos eto na naman, hindi niya na naman pinigilan yung sarili niya. No? Pagka ganyan, op, sandali. Hindi ko na sasabihin to. Matatawag na naman akong Barbie ng Davao nito. Ayoko na, hindi ako sasalita. Di ba? Kaming mga vloggers, mga kababayan. Live to. Di ba? Ang napapansin ko sa sarili ko, no? 5 seconds na uuna yung utak ko bago lumabas sa bibig ko. Kumbaga, pinoproseso ng mabilisan ng utak ko bago iko ilabas sa bibig ko upang sa ganun, maiiwasan yung mga libel, maiiwasan tayong makasuhan. No, saglit lang. May pagpigil dun eh. Saglit lang. No, hindi ko pwede sabihin to. Kailangan kong gawan ng magandang pagpapaliwanag to para hindi ako makasuhan ng libel or kung whatever man. Kay Baste naman, sandali. Maghahamon na naman yung utak ko. No? Wag. Wag ilabas ng bibig para hindi masabihan na naman ng Barbie. Di ba? Yung kanya, yung sila walang pigil-pigil. No? Wala ka na. Naku, mababash na naman ako nito. Yung kanya, una bibig, sabay subo. Ay, hindi. Mali yung pagkakabasa ko kay Salt ER. Salter. Yung kanya, una bibig. Kinabukasan pa utak. Ayan, ang epekto, kapag ka nabanggit, nasabi na, ayun, bash na naman. Nabuhay na naman po ang Barbie ng Davao. Meron siyang sinasabi, dinadahilan niya. Kaya ako huminto, tumigil, tumahimik, noong naglabas ng flood control si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya ho ito. No? Kaya ako tumahimik, huminto, tumigil, nung naglabas ng flood control si Bongbong Marcos kasi alam niya daw ho, nagse-self-destruct ang ating Pangulo. Mga kababayan. Nagse-self. Hindi ako maniniwala doon. No? Na alam niyang, sino ba naman ho ang pagpapaumpisa ng investigasyon kung alam niya na ang talagang tatahakin ng investigasyon papunta din sa kanya, na kung malalaglag yung mga taong nasa baba sa kanya, ilalaglag din siya. Sino ba namang tao ang gagawa nun? Ang tanga naman ng tao na gagawa nun. Ang reason ang dahilan kung bakit si Baste Duterte ay nawala sa eksena simula po pagkatapos nung paglalatag ng lona ni General Torres sa kanya para magtuos sila sa boxing, dahil po naglaylo para mamatay yung issue, para hindi na siya tawagin na Barbie ng Davao. Yun. No? Kasi habang nagpapalitan sila o habang may restback si Baste, kagaya nun, ano sabi niya? Hindi naman ako naghamon eh. Di ba yun yung sinabi niya dati? Kay General Torre, hindi ko naman hinamon. Ang sabi ko lang, pagka nagsuntukan kami, mabugbog ko yan. Sabihin mo sa isang lalaki yon. Tapos yung lalaki pumapalag. Paghahamon na po iyon. Indirect na paghahamon yun. Hindi mo sinabi sa kanya, rektahan, na suntukan tayo, halika. Pero the moment na sinabi mo, mabubugbog kita pagka nagsuntukan tayo, subukan natin, halika, eto na. Palag na. Di ba? Yun yung totoo. Nagtago si Baste, no? Para mamatay yung issue. Para hindi na po matawag na Barbie ng Davao. Sabi ni Vicente, La Torsa, buti pa si Kiko lumaban ng boxing. Si Baste gusto sabunutan. At, hindi ko nababasahin niya, supsupan. Tuloy! Kaya nga, General Torre, kung sakaling maghamon siya ng round 2, papayag ka pa ba? Sila muna naman. Sana, mag-aaksaya na naman ng panahon. Di ba? Aaksaya na naman ang panahon, mga kababayan, pagka pinalaga o pagka pinatulan na naman. Tapos, ang gagawin, tatakas na naman ng bansa. Lalabas na naman ng bansa. Tatakasan po
yung kakaharapin niyang boxing. Kung totoong bading si Baste, ibig bang sabihin niya lumuluhod din siya nang walang belo? Ewan ko. Galing kay Ramil Madriaga, mga kababayan. Yung mga inaano natin dito, pinag-uusapan natin. Ano sabi ni Ramil Madriaga? Paborito ng presidente o dating pangulo na si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte. Kasi walang pinangalanan mismo doon sa dalawa, no? Bading daw, tsaka may sayad daw. Nung nagsalita agad si Baste na tinawag akong bading ni Ramil, pumiyok agad ho, mga kababayan. Madriaga, puntahan niyo muna sa kulungan. puntahan niyo muna si Madriaga. Tinanggap na ni Madriaga Sabi ni Madriaga nakakulong ako. Sa kwan, sigurado papayagan ng kwan yan, ng BJMP yan. Papayag ng BJMP dyan. Pero kung ikaw ulit, O yung papayag kaya ang BJMP? Hindi, tapos ano lang, kagaya nung ginawa ni General Torre. Nakalikom sila ng malaking pera para doon sa mga salanta ng baha, di ba? Ganon din. Yung yung kikitain mapupunta sa kung anumang charity. Jim, sigurado dun. pero kung ikaw ulit, sir. Pagkatapos niya Madriaga. So pagkatapos ni Madriaga, sir, ikaw naman. Sige. Sige. Pinalaga na kasi dati, no? Ngayon alam na natin ang karakas ni Baste Duterte.